Prayer warrior daw. Oh. Hallelujah. Good morning po. Mahina. Good morning. Parang inaantok pa tayo ah. Alam mo yung mga awitin po natin nakakaiyak. Yung mga inawit po natin ay talagang sabi nga, amen na lang. Tapos na po yung mensahe po natin. Susumahin po natin lahat ng mensahe ng mga awitin. Siya po ay nagdideclare po ng kung gaano kadakila, kung gaano amazing yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen po ba? Hindi sila kumbisido lahat. Pati pag amen, nahiya tayo, no? Susumahin natin lahat ng mensahe ng mga awitin, naghahayag kung gaano kadakila yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil ang pamagat po ng mensahe po natin ngayon ay God's amazing love. Amen? Yan po ay makikita po natin sa John 3:16. Wow, Pastor. John 3:16, kabisado ko na yan since birth. Bakit John 3:16? Kabisado na ng lahat yan Kilala na lahat yan. Ba yung kilalang talata sa Biblia. John 3:16. Siguro kahit bata alam, memorize to. Gusto ko pong, kahit nakabisado na po natin, gusto ko pong basahin po natin sa Biblia. Sino po yung mga dalang Biblia po sa atin? Wala. Isa lang nagtaas. Dalawa. Alam niyo po, kung mayroong tatayo dito sa pulpito na isang mangangaral, na hindi natin alam na inililigaw na tayo, ang Biblia po yung guide po natin, yung mapa ng buhay po natin. Kung wala tayong Biblia, wala tayong babasahin, umaasa lang tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Paano pala kung hindi yung salita ng Diyos sinasabi sa atin? Ligaw na tayo. Wag po tayong mahiya magdala ng Biblia. Kasi yun po yung buhay po natin. Yan po yung gagabay sa atin. Amen? Di pa ho galit. Kasi tayo mga Kristiyano po tayo. Alam mo dati yung 90s, kasi 90s ako inabot Yung mga Kristiyano noon, proud na proud sila magdala ng Biblia Ngayon, wala na, itinatago na yung Biblia, umaasa na lang sa apps. Diba? So, dala-dalawa. Ang mga Kristiyano sa Berean, willing-willing siya sa pagkikinig kay Apostol Pablo habang si Pablo ay nangangaral. Pero sila din po, ay binabasa din po nila ang kasulatan. Bakit? Inaalam nila kung ang sinasabi ng Apostol Pablo ay totoo at kung ito ay salita ng Diyos. So, ganoon din po tayo mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, dala-dala natin yung kanyang love letter sa atin. Amen? Gusto tayo po muna yung manalangin. Tumayo po tayong lahat. Yung mga dalang Biblia, buksan po natin. Samahan niyo po ako sa John 3:16. Isang verse lang po tayo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan o sa sangkatauhan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, sama namin, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa paggising mo sa amin, Lord God.
upang kami ay makadalo sa gawain mo, makapakinig ng iyong mga salita, makapagpuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa panibagong kalakasan na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat, iningatan mo kami na kami nakarating sa lugar na ito upang makinig ng iyong mga salita, upang sumamba sa iyo, Panginoon. Lord, ipinagkakatiwala ko po ang lahat sa iyong mga kamay. Ikaw po ang magpakahayag sa aming kalagitnaan. Gamitin mo lamang ang iyong alipin bilang iyong kasangkapan, Panginoon, para sa iyong mensahe. Lord, mula sa talata na aming pong binasa, lalo po kayo magpakahayag, Panginoon, upang kami patuloy na lumalim pa, Panginoon, sa pagkakilala sa iyo, lumalim pa sa pananampalataya sa iyo, Panginoon, upang kami lumalim sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, maunawaan po namin ang mensahe mo mula sa mga talatang ito, Panginoon, na hindi lamang po namin binabasa, Panginoon, kundi, Lord, mas lalo pa itong tumimo sa aming mga puso at maipamuhay po namin, Panginoon. Lord God, maraming salamat po. Ikaw ang maitaas, ikaw ang maluwalhati at mapapurihan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Makapuna po tayo. Ayan. Pag sa binasa po natin mga talata, alam ko kabisado na natin. Pero ano yung dating sa atin kapag binabasa po natin yung John 3:16? Ano yung epekto sa atin? Ano yung nararamdaman natin kapag binabasa po natin ang John 3:16? For God so loved the world. Mahal ako ng Diyos. Maaring doon lang alam natin, mahal ako ng Diyos, kaya siya namatay sa krus. Kasi makasalanan ako. Diba? Sa mga partner po natin, sa asawa natin, diba? Pag sinabi natin, o ano man tawag natin sa asawa natin, I love you, or mahal, anong pakiramdam ng mga asawa? Sige nga, sabihin po natin sa mga asawa po natin, I love you. Ano po yung naramdaman ninyo? Maligaya? Masaya? Ay, sa mga magjowa dyan, huwag kayo magsabi ng I love you doon sa hindi nyo jowa, ha? Diba? Baka naman nag-I love you lang tayo pag sweldo na. Mahal, I love you, akin na. Diba? Ano pa yung gusto kong makita po natin dito sa mga talatang ito? Ang sabi ni God, ang sabi ng salita ng Panginoon, for God so loved. Pag sinabi mo sa asawa mo, I love you, di ba? I love you. Di ba, hanggang doon lang tayo. Tapos sabi ko, I love you din, I love you too. Pero iba pag sinabi, I love you so much. So, dalawang litra na napakahalaga, napaka-meaningful. Yung English yun na. Yan. Diba? I love you so much. Diba? Katubas ng so much. Very much. Anong pakiramdam ng partner mo, yung asawa mo, pag sinabi, I love you so much. Magkaiba, di ba? Iba yung dating. Sinabi ni God, sapagkat gayon na lamang. Hindi sinabi ni Jesus na, mahal kita. Diyan ka lang. Basta alam mo mahal kita. Ang pagmamahal ng Diyos, ito po yung kasi maraming pagmamahal eh. Pagmamahal sa sarili, yung makasarili ng pag-ibig, pagmamahal sa kapwa, o sa asawa, sa pamilya, sa anak. Diba? Ang pag-ibig ng Diyos, ito po yung pinakamataas na uri ng pagmamahal niya sa atin. Sabi niya, kung sa ibang salita, sasabihin po natin, pinakamamahal kita. Iba yung pag sinabing mahal kita, pag sinabi mong pinakamamahal kita. Mahal ba natin ng Diyos? Bakit ayaw natin paggamit?
Si God. Yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay walang katulad. Amen po ba? Ang pagmamahal ng Diyos ay walang katulad, walang kapantay. Kaya nga, for God so loved. Ang pag-ibig ng Diyos malawak. Tayo ang tawag dito, pag sinabi natin, parang sanay na tayo, sinasabi lang natin na, I love you, di ba? Si God, iba yung kanyang pagmamahal sa atin. Walang katulad yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Bakit walang katulad? Kung makikita po natin dito, sa mga talata, bakit sinabi niyang, for God? For God is so loved the world. May ito yung continuation sa mga previous verses. Sino ba yung kausap dito ni Jesus? Ang kausap niya ay si John. Sino kausap ni Jesus? Si Nicodemo. Si Nicodemo po ay isang pinuno ng mga Hudyo o Pariseo, isa po tagapagturo ng kautusan. Ipinaliwanag ni Jesus kasi si Nicodemo, sabi niya, lumapit siya sa ating Panginoong Jesucristo gabi. Bakit? Kasi nahihiya siya doon sa mga ano sabihin sa kanya ng kanyang mga kapwa. Kasi isa siyang guro, tapos lalapit siya doon sa ating Panginoong Jesucristo. Nagtataka siya, Panginoon ba, guro, sabi niya, walang makakagawa ng mga bagay na ginagawa mo kung hindi sumasayo ang Diyos. Yan, pinaliwanag sa kanya ni Jesus, agad sumating sa verse tayo dito sa pinag-aralan po natin. Bakit sinabi niya? Sabi ni Jesus, meron pa siyang binanggit sa lumang tipan, na sabi, maliban, kung paanong itinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang. Gayon din naman, kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, alam ni Jesus na alam ni Nicodemo yung sa Numbers chapter 21. Na pinapakita doon, sabi sa doon, yung mga Israelita, nakita na nila yung kapangyarihan ng Diyos, so paano sila iningatan, paano sila iniligtas, paano sila ginabayan, paano provide ni God yung kanilang pangailangan sa pang-araw-araw. Doon, paikot-ikot sila sa ilang, nagre-reklamo pa rin sila. Reklamo, wala kayong makain, paulit-ulit na lang, wala kayong mainom. Ganun din tayo, bilang mga mananampalataya. Reklamo ng reklamo. Yung ginawa, pinadalhan sila ng mga ahas at sila'y tinuklaw. At maraming namatay sa kanila. Kaya naman, sila ay nagsisi. Sabi nila kay Moses, ipanalangin mo kami. Patawarin kami. Ito lang yung kagandahan, no? Marunong silang na-realize po nila na sila ay nagkasala, nagkamali. Marami sa panahon natin ngayon mga Kristyano na hindi na-realize na nagkamali. Hindi naisip na sila nagkamali. Hindi marunong umamin sa pagkakamali, sa pagkakasala. Kaya man ang ating Panginoong Diyos ay nag-provide. Sabi niya kay Moses, gumawa ka ng tansong ahas, ilagay mo sa poste ng dulo, at sino mang tumingin doon ay gagaling. At yun nga ginawa ni Moses, at ang lahat ng tumingin doon, lahat ng mga natuklaw tumingin doon ay gumaling. Lilinawin ko lang po hindi po yung ahas na tanso yung nagpagaling sa mga Israelita na natuklaw po ng ahas. Kundi yung kanilang pagsunod sa sinabi ng Diyos, na sino mang titingin doon or sumampalataya ay gagaling. Yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pagsunod sa salita ng Diyos, yun ang nagpalaya sa kanila, yun ang nagpagaling sa kanila sa tuklaw ng ahas. Sa kamandag ng kasalanan, sa kamandag ng kamatayan.
Sabi ni Jesus dito, kung paanong tinas ni Moses, ganoon din ang anak ng tao. Upang sino mang tumingin sa kanya doon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, maligtas. Tinutukoy po ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang gagawin sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin. Na sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na siya namatay at muling nabuhay, ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang katulad. Minsan tayo, kahit mga Kristiyano na pag nabahal tayo, hindi totoo. May mga Kristiyano pa nagmahal, plastikan lang. Hindi ko sinasabing dito ha. Sabi ko may mga Kristiyano. Yung pakikipagkapwa-tao, yung pakikipagkapwa-kaibigan, kaplastikan lang. Hindi totoo yung pagmamahal. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, ito ay walang katulad. Next po. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay walang limitasyon. Sabi ko nga kanina, ang kausap ni Jesus ay si Nicodemo. Yan. Hindi sinabi ni Jesus na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga Hudyo. Anong sinabi ni Jesus? For God so loved. Kalimutan na natin. For God so loved the world. Sino yung word na ito? Ito po ay tumutukoy sa sangkatauhan, sa latang tao. Sabihin, ang pag-ibig ng Diyos walang limitasyon. Ito ay sa lahat ng tao, hindi sinabi ng Diyos, ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa mga Hudyo lang, sa mga Hintil, sa mga Pilipino lang, sa mga Amerikano lang, o kay Pastor J lang. Lahat, mahal ng Diyos. Walang limitasyon. Bakit kaya, no? Isang talata sa Biblia, Psalms chapter 8, kung doon kakamali, yung bagong Kristiyano ko, yung nagbigay tatak talaga sa puso ko, sabi doon na, ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, Panginoon? Sino bang tao upang iyong alalahanin? Sa kabila ng hindi natin pagiging karapat-dapat, sa kabila ng pagiging makasalanan po natin, sa kabila ng pagiging masuwayan natin, sa kabila ng pagiging mareklamo natin, ang pagmamahal ng Diyos walang katulad, walang limitasyon. Next po, ang pag-ibig ng Diyos ang nagbigay kapatawaran. Pag-asa ko pala, pangalawa, panglas pala yun. Ang nagbigay ng pag-asa. Sinong pag-asang ito na ibinigay ng Diyos sa atin? Diba? Jesus Christ, our hope. Diba? Amen? Kanya nabanggit sa mga awitin po natin, no? Jesus, our living hope. Ang sabi diyan, that He gave His one and only Son. Sinong nagbigay? Sinong nagbigay? Sinong ibinigay? Tahimik tayo, seryoso tayo lahat. Yan. Ibig sabihin, magkaiba. Iba si Father, iba yung Son. Merong nagbigay at merong ibinigay. Ang ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang bugtong na anak. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8.
Pakibukas po tayo sa ating mga Biblia, yung meron po dyan. Romans chapter 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ipinadama ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo nung siya'y mamatay para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Amen? Diba? Di ba tayo Hindi ba tayo natutuwa? Hindi ba tayo yung pagmamahal natin sa Diyos? Alam ko hindi natin kaya pantayin na pagmamahal ng Diyos. Walang anumang bagay na maipapantay sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos ay walang katulad. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak para sa atin. Next slide po. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbigay ng pag-asa sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Kristo at sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong pananampalataya ito tinutukoy diyan? Anong pananampalataya? Yung basta lang, naniniwala naman ako kay Jesus eh. Naniniwala naman ako kay God. Okay na yon, sapat na yon. Kilala ko na siya, hindi ko siya nakakalimutan. Basta pag mayroong gawain, pupunta na lang ako. Pag mayroong pagtitipon, punta na lang ako. Anong pananampalataya ang nais ng Diyos sa atin? May isang lalaki, sa circus po ito, no? Siyempre maraming tao. Alam ko, narinig na natin to dito eh. Ulitin ko lang yung mga wala noon, ba? May isang lalaki na magaling siyang tumulay sa isang tali o alambre. Tumutulay siya. Kasi siyempre maraming tao. Tinanong niya ngayon, sinong naniniwala na makakatawid ako papunta sa kabila? Siyempre, palakpakan yung audience, lahat. Yay, kami! Naniniwala kami. Tumawid siya, nakatawid. Tanong siya ulit, sino naniniwala makakabalik ako sa kabila? Makakatawid ako sa kabila. Ganun palakpakan din sila. Naniniwala kami na matatawid mo yan. Tuwang-tuwa yung mga tao. Enjoy na enjoy sila sa kanilang napapanood. Na may isang tao na tumutulay. Ngayon, ito na ang tanong. Sino ang naniniwala na makakabalik pa ako sa kabila? Pagpakan sila. Kung gayon, sino sasakay sa balikat ko para tumuwid sa kabila? Hindi po malakpak? Wala. Yan ang di ba? Yan ang isa sa mga nakakalungkot sa ating mga Kristiyano. Naniniwala kay Jesus. Nananampalataya naman ako. Sumusunod naman ako. Pero ayaw natin ipagkatiwala yung buhay natin sa Diyos. Naniniwala tayo kay Kristo, pero ayaw natin ipagkatiwala yung buhay natin. Amen po ba? Ayaw sumakay sa balikat. Baka mahulog na naman. Nung una, enjoy sila sa panunood. Tayo mga Kristiyano, ganun din tayo. Isa na ako doon. Naniniwala tayo. Pero yung buhay po natin, ayaw natin ipagkatiwala sa Diyos. Ayaw natin ipagamit sa Diyos. Amen?
Ayaw natin magpagamit sa Bible study. Ayaw natin tumayo sa pulpito. Ayaw nating mag-visitation. Ba, nakakalungkot. Titinan po natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi tayo karapat-dapat, mga kapatid, sa pagmamahal ng Diyos. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Yung pagmamahal ng Diyos na isang humantong doon sa kung saan ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Yung pinakamamahal niyang anak, ibinigay niya. Pero yung oras natin, hindi natin maibigay sa Diyos. Amen? Marami mga Kristiyano pupunta lang sa simbahan kung kailang gusto. Sisimba naman ako ngayon kasi nakaraan ako nakasimba. Ibinigay yung buhay niya. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamon niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Kaya mong tiisin yung anak mo, bigay mo para sa iba. Si God, tiniis niya yung sakit na makita yung kanyang anak na pinahihirapan ng mga Romano. Pinahihirapan dahil sa ating mga kasalanan. Binubugbog dahil sa ating kasamaan. Pero ang mga Kristiyano ngayon, ayaw ng napagsasabihan. Pag napagsabihan, ayaw nang dumalo sa gawain ng Panginoon. Hindi maibigay yung oras sa Panginoon. Hindi maipagamit yung buhay niya sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Mahal po ba natin si God? Tatatlo lang yung nag-amen. Kung mahal natin ang Diyos, huwag po tayong mag-atubili na yung buhay po natin, ipagamit natin sa Panginoon. Hindi po natin alam yung bukas. Kailan pa tayo magpapagamit? Kung tayo uugod-ugod na, hindi na makaakyat ng hagdanan. May hawakan naman. Diba? Ayan po yung ipinagdiriwang ng karamihan sa panahon ng Disyembre. Diba? Tuwang-tuwa tayo, may bigayan ng regalo, tumatanggap tayo ng regalo. Bakit tayo nagbibigay? Bakit tayo nagbibigay? Dahil merong unang nagbigay. Sinong handang ibigay ang wallet niya? Yung laman ha, yung laman. Diba? Sinong handang ibigay yung kanyang oras sa paglilingkod sa Panginoon? Ibigay yung kanyang panahon lingkod sa Panginoon. Ha? Kung wala naman tayong ginagawa sa bahay, please,
ipakita po natin yung pagmamahal natin kay God. Gaya ng pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Hindi kawalan sa atin yan. Kalimutan ko na tuloy iba. Sabihin. Oras pa. Ang Diyos po ang nagpakita ng pagmamahal sa atin. Bakit tayo nagmamahal? Bakit tayo umiibig? Dahil meron ng unang nagmahal sa atin. Hindi tayo nagmamahal o umiibig diba? Dahil gusto lang natin na magmahal. Nagmamahal tayo dahil merong unang nagmahal po sa atin. Hallelujah. Habang inuulit-ulit ko yung John 3:16, talagang sabi ko, hanggang dito lang ba alam ko? For God so loved the world, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Kung titingnan po natin, makikita pala natin doon kung gaano yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Gaano kalaki, kalawak, walang katulad na pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin na nagbigay ng pag-asa. Wala tayong pag-asa eh. Lahat tayo patungo doon sa kapahamakan, sa tiyak na kapahamakan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, hindi niya hinayaan na tayo ay mapahamak. Amen? Last slide. Pag-ibig ng Diyos na nagbigay ng kapatawaran sa atin. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Sabi diyan, kung sino mang sumampalataya sa ating sino mang sumampalataya, ito po ay invitasyon ng Diyos sa bawat isa. Invitasyon na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo, sumampalataya, magtiwala, ibigay ang kanyang buhay sa Panginoon. Amen? Amen? Kapatawaran sa ating mga kasalanan. Nung tayo ay nagsisi, tayo lumapit sa ating Panginoong Jesucristo, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, isunuko natin ang ating buhay sa Kanya. Ito po ang nagbigay ng kapatawaran sa atin. At nagligtas sa ating mga kasalanan. Nagligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan. Bakit nagligtas? Kasabi dyan kasi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not or shall not perish. Diba? Shall not perish. Para hindi po tayo mapahamak. Binigay ng kanyang bugtong na pag sino mong sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Yan po yung nagligtas po sa atin. Diba? Panghuli, ang nagbigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Tinanggap po ba natin ang ating Panginoon Jesucristo bilang ating Panginoon tagapagligtas? Sabi niya, upang hindi mapahamak ang sinuman, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kabila ng ating mga pagsuway, kasalanan, tinubos tayo ng ating Panginoong Jesucristo, binigyan tayo ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Amen? Tahimik tayong lahat.
Ay, palakpak yan ng ano? Palakpak ng patapos na. Ayan. So yun po yung mga talata po natin. Muni-munihin po natin, basahin natin muli yung John 3:16. Hindi lang doon sa natapos lang na nalaman lang natin yung pagmamahal ng Diyos. Kung gaano kalalim yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Upang tayo po ay mas lalo pang lumalim yung pagmamahal natin sa Diyos, yung pagkakilala natin sa Diyos, at yung paglilingkod natin sa Panginoon. Para hindi po tayo nag-aatubili na magpagamit sa Panginoon. Hindi tayo nag-aalangan. Hindi tayo nagdadalawang isip na ipagamit yung buhay po natin. Gusto ng Diyos na makita po natin sa John 3:16 kung gaano kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa atin, kung gaano kadakila ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Yes, Lord, hallelujah. So bago po tayo mag-closing prayer, gusto ko lang may isang awitin lang po akong inihanda. Ito po live po ito ngayon. Hindi na po ito record. Live yan, live band. Sing na ako. Gusto po natin na unawain po natin yung mensahe ng isang awitin na inihanda po natin.
nga na nakakamangha po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Nais po ng Diyos na tayo ay lumalim pa sa ating pananampalataya. Nais ng Diyos ang buhay po natin ipagamit natin sa Kanya. Siya na ating Panginoon, Hari ng mga hari. Hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya nag-alinlangan na ialay ang Kanyang buhay para sa atin. Kung meron man sa atin ang lalamig sa ating pananampalataya, sa ating pagmamahal sa Diyos, kung tayo man ay pupunta sa simbahang ito dahil gusto lang natin na makarinig lang ang salita ng Diyos para ma-refresh ang ating pananampalataya, nais ng Diyos na mas lalo mo pang ipagkatiwala yung buhay mo sa Kanya. Nais lang siya ipagkatiwala yung buhay po natin sa Kanya. Hallelujah. Panginoong Diyos, Ama namin, maraming salamat po. Tunay nga na ang pag-ibig mo, Panginoon, ay walang katulad. Tunay nga ang pinakamamahal mo kami, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng aming kalagayan, na walang pag-asa, patungo sa kapahamakan, sabi ng iyong mga salita, na walang higit pa sa pag-ibig ng isang kaibigan na ialay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Maraming salamat po, Panginoon. Niligtas mo kami, tinubos mo kami, Panginoon. Binigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Ng kaligtasan, ng kapatawaran, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, sa bawat isang narito ngayon na nagbigay ng kanilang panahon, oras, upang sumamba sa iyo, dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. Patuloy mo, Ama, na ipadama ang iyong pagmamahal sa kanila. Patuloy mong hawakan ang mga buhay nila, Panginoon. Lord, ikaw po ang higit na nakakakilala sa bawat isang narito. Higit sa pagkakilala ko sa kanila, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang kalagayan nila, alam mo pangangailangan nila, Panginoon, ikaw po ang siyang mag-provide, Father God. In the name of Jesus. Panginoon, kung meron man sa kanilang mga nanghihina, Lord, I pray, palakasin mo sila, patatagin mo sila, Panginoon. Pag-alabin mo ang kanilang puso sa paglilingkod sa iyo, Father God. Panginoon, ingatan mo ang bawat isa. Ilayo mo sila sa anumang uri ng sakuna, kapahamakan, Panginoon. Lord, kung meron mo sa kanila mga may sakit, Panginoon, pagalingin mo po sila. Lord, maraming salamat sa napakadakilang pagmamahal sa amin na kailanman, Lord God, hindi po ito matutumbasan. Pagsamasamahin man, Panginoon, yung pagmamahal namin, Lord God, kulang, Panginoon. So, sinabi mo nga, Panginoon, sa mga salita mo, Lord God, na kami kapos, Panginoon. Kaya ikaw ang umabot sa amin. Maraming salamat, Lord God. Pagpalain mo ang bawat isa, Lord God. Lord, patuloy ko pong idanadalangin, Panginoon, ng bayang-bahang ito, patuloy mong punuin ng mga taong nais sumamba sa iyo, nais, Lord God, na lumalim sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mong pagpalain ang iglesyang ito. Dalangin ko, Panginoon, na ang pag-ibig mo pong, Panginoon, ang isang maghari sa puso ng bawat isa. Maghari ang pagkakaisa. Hallelujah. Lord, sa amin pong mahal na pastora, Panginoon, dalangin namin na patuloy na kalakasan sa kanya, Panginoon. Huwag sa kanyang pamilya, Lord God. Salamat po, Panginoon, ang buhay nila ginamit mo, Panginoon, upang marami pang tao, Panginoon, ang mailapit sa iyo. Lord, lahat ng mga pastor, Panginoon, gamitin mo bilang kasangkapan mo, Lord God, sa paghahayag ng iyong mga salita upang marami pang kaluluwa ang maabot, Panginoon. Lord God, sa amin po mga ministry, Panginoon, ng iglesyang ito, Panginoon. Lord, yung mga Bible study, pangunahan mo po, Panginoon.
Hayaan mo ang Bible study ito maging kasangkapan mo upang marami pang tao ang maabot, Panginoon. Maipadama ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa. Lord God, maraming salamat. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat sa iyo. Ito po ang aming sama-samang dalangin na may pagpupurit, pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. My delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shining.